Senator Bongo. Kasi may naririnig tayo mga bossing dito sa pangatlong topic natin. Ano daw po, doon sa SMNI, mga kababayan. Doon sa SMNI, sabi, kapag ka nakita nila o napansin nila na ang tao ay madikit sa mga Duterte, titirisin nila yon. Sabi daw po ni, ano ba yung title niya? Professor ba siya o hindi naman lawyer, ano? Yung ang apelido, Tikya, mga kababayan. O yan, ha? O, pasan ba yung si Tikya? Si Mrs. Tikya, o. Titirisin daw po. Sabi ko, bakit parang hindi naman? O, eto, pakinggan nyo ninyo, ha? Ipapakita ko muna sa inyo. Ayan. Di ba, ito si Miss Tikya, mga kababayan. Tama ba yung pronunciation ko nung kanyang apelido? I-correct nyo na lang ho ako kung tama o mali yung pagkakapronounce ko nung kanyang apelido. Ano ho, si Miss Malutikya. O, game. O, ready? Pakinggan nyo na lang ho dyan, ha? Makikita mo na tama rin yung sinabi ninyo na parang kung sino man ang kabarkada, kaibigan, kasama ni dating Pangulong Duterte, basta nakabit ka sa Duterte, titirisin ka. So, titirisin? Uy, maniniris, mga kababayan. Si Madam, may sinasabi, kapag ka daw po kabit, no? Sa mga Duterte, titirisin daw ho. Sabi ko, ito naman, si Mr. Malasakit, parang wala naman ako naririnig na issue. Ano ho? Pero isa lang narinig kong isyong narinig ho, mga kababayan. Ang sabi kasama daw tong si Mr. Malasakit doon sa second batch nung tawag dito? Sa second batch ng ICC, mga bossing. O, di ba? Wala naman tinitiris. O, Sir Raymond Rivera, maraming salamat po sa inyong super sticker. Ano yung sinasabing, ang alam ko ganito yan, ma'am. Ito yung talagang nakikita ko. At dikit to do sa paningin, sa pantaha. Tama ba yung Tagalog ko? Itong si Mark Ramos, ang hilig gumamit ng mga malalalim na salitang Tagalog. Hindi na makabisado lahat. Tama yung mga pinagsasabi. Ang mas malapit to at mas madikit, mga kababayan, doon sa taong bayan, yung kapag ka nadikit yung pangalan mo sa mga Duterte, tapos ikaw ay politiko, ay panigurado. May kalalagyan yung kandidatura mo, mga bossing. Kaya tingnan nyo po, mga kababayan, nakikita nyo yung nangyari sa PDP laban, nag-aalisan na ho dun. Nag-aalisan na dahil alam ng taong bayan na konektado ang dating presidente doon sa PDP walang laban, kaya nag-aalisan ho sila. At dahil na din po, Madam, doon sa inyong mga pinupush na mga mautog, kaya nagsisialisan po ng suporta sa mga Duterte. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman yun, di ba? Kung ano yung mga pinagsasasabi sa mga mautog-mautog ninyo. Kagaya na lang po, prayer rally, nakagano si... Pagkamura doon sa Pope, biglang may prayer rally, nakagano si PRRD. Doon pa lang po sa poster at logo at doon sa picture pa lang po. Siguro ito nangyari. Parang hirap na pong maniwala ang taong bayan. Prayer rally? Si Duterte? Minura nun yung Pope pa. Di ba? Gagalit sa Pope yung si Duterte Bernie Panelo, salamat po sa inyong gift membership. Salamat po. Di ba? Tuloy natin yung sinasabi ni Miss Tikya. Madam, pasensya na po Medyo sinasagot lang namin yung inyong paniniwala. Kay Pastor Kibuloy, nagsimula dun sa SMNI At bakit ang SMNI, nakikita naman natin na malaking plataforma ang SMNI na nabigyan ng poder si dating Pangulong Duterte. So, siguro... malaking nga daw po ang SMNI, plataforma. Kayo naman mga bossing, kung ano-ano kasi sinasabi ninyo Tama nga naman sila, malaking plataforma yung SMNI, mga boss. Kaya po nagsisisigaw sila doon sa kanilang mga vlog. Bakit hindi pinipick up ng mga mainstream media itong mautog namin?
Alam niyo po mga kababayan, kapag ka sinabi mong malaking plataporma, ibig sabihin kaya na nilang ano yun, ipa-viral yung mautog nila. Kaya nang ipa-viral yung ano, yung MAD, ano ba yun? MAD, Marcos alis dyan, ni Eric, ni Ka-Eric. Eh bakit nagsuhumiyaw pa kayo, nagsisisigaw pa kayo? Bakit hindi kami pinipick up ng mainstream media? Ano ba yan? Baka malaki lang sa mga DDS. Ano ho? Rego, shoutout sa iyo, sir. Pasensyahan nyo na po mga kababayan, yung mga bumibisita o mga kaibigan natin dito sa channel na ito kung hindi ko kayo masyadong nakikita kasi mabilis po yung ano, comment section. Ma'am, 10 banda malaki ang SMNI. Tuloy. Pero yung pag-alis ng plataforma, tapos pag-question dun sa pag-aari, tapos ngayon, natandaan natin yung mga kaso na sinasabi kay Pastor Kibuloy sa US yun. So, ano sa US? Pilipina, naghain ng kaso din dito. Di ba? Tapos sasabihin nila, ang US kasi, ang US, cancel ng cancel o postpone ng postpone. Pero kayo yung nagre-request na mag-postpone. Ano sabi ng mga lawyer ninyo? Kailangan pa daw pong pag-aralan kasi masyadong madaming kaso. Di ba? Ito lang yata yung pastor na narinig ko na sandamakmak ang kaso Ano? Yun yung pinambabala nila dati, mga kababayan. Nag-aantay kami doon sa hearing sa US kasi pinopostpone nila. Ang totoo pala, nung lumabas yung balita at lumabas yung mismong sinasabi, sila pala yung postpone ng postpone doon sa kaso, doon sa hearing. Kasi daw, pinag-aaralan nung ilang bang lawyer yun? 20 o 30? 20-30 na yan, ha? Boss, pasensya na ho kayo doon sa mga lawyer. Ang tagal yung pinag-aralan niya, 30? 30 kayo na utak, tapos hanggang ngayon hindi niyo pa din mabigyan ng, kumbaga, paano ilulusot si Kibuloy? Ba yan? Yung lawyer ko, magaling yun. No? Shout out kay Attorney Maynard Panela. Ayun, pasensya ka na, bossing, at na-shout out pa kita dito sa vlog ko, tuloy. Dapat sa US siya. Ay, wait lang. Alam ko yung lawyer ko, si Attorney Maynard Panela, alam ko yung kakamping yun. Pero wala kaming conflict. Di ba? Okay lang. Tuloy. Since may nag-file ng mga ilang kaso, kailangan yung dinggin. Pero nagtataka ako kasi isa-isang inaalis sa Davao. Bakit? Mukhang may naman yung meron dahilan naman, no? Yung complainant naalisin, malungkot si Madam. Malungkot si Madam. Bakit daw po isa-isang inaalis sa Davao? Baka nakakita sila o naramdaman nila na medyo merong dyan. Merong, tawag doon sa basketball, mga kababayan? Home court advantage dyan. Sabi ni Viva Israel, 338, Florentino Ramos, Oscar Buenabobra, Abe P. Santa Rosa, shoutout sa iyo, sir. Ngayon ka lang ulit napasyal, And Arnelli Eugenio from Pasig. 3 pang ulo, walang laman. Kaya po isang ilipat daw po sa Metro Manila yun, mga kababayan. Dahil nga nararamdaman nila na may home court advantage. At para na din po sa seguridad nung mga nagrereklamo kay Kibuloy. Mga kababayan. Biruin mo yon. Pero nagrereklamo sila. Sabi ng lawyer, bakit ililipat doon sa sa Maynila? Malaking abala ito. Doon sa mga kasama na sangkot kay Kibuloy. Yung pamasahe pa nila, ganito. Yung mga pamasahe daw ho, mga kababayan, nung mga kasama sa kaso ni Kibuloy, mabigat daw po sa kanila yon. Di ba? Pero napagkumpara ko, parang mas mabigat yung pamasahe sa Hong Kong. Mas mabigat yung pamasahe sa Hong Kong kaysa doon sa pauwi ng ng from Davao to. Hindi, may private jet naman kayo, di sabay-sabay kayo doon. Sabay-sabay kayo doon.